Panginoon, marami pong salamat sa araw na ito dahil po at sa mga oras na ito, Lord, tinataas namin ang aming mga sarili, lahat ng gagamitin mo sa gawain ito ngayon. Nawa, Panginoon, ay makita mo sa amin ang parangal at papuring gusto mong makita, Panginoon, sa araw na ito. Nawa, lahat lahat ng iyong gagamitin, Lord, ay pawang salita mo lamang kung kami sa aming magbibig. Lahat, Panginoon, lalo ng aming instrumento na siyang magiging tulad mo sa araw na ito ay nawa, Panginoon, ay naunawaan namin ang nais naming biyaya na mula sa iyo, Lord. Ganyan din, Panginoon, tinataas namin ang mga kapatid namin na wala pa rito ngayon. Nawa, Lord, kahit sa Zoom, sa Facebook ay maramdaman nila, Panginoon, ang tawag mo na nawa, Lord, lahat ng biyayang marireceive namin ay kasama din ang ating buong pamilya. At ngayon parang, Lord, naniniwala po kami na ang gawain nito ay tagumpay dahil alam namin na ikaw ang kasama namin. In all this, Father, we ask in Jesus' mighty name. Amen. And the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Wala siya. Dalawa na lang. Wala na. Okay lang. Okay lang po nakalive. Nasa highway sila. Nasa hindi. Makikita mo? Hindi. Walang pinakapasok ko yan. Sige na. Hindi ko makita. Hello po, magandang hapon po sa ating lahat. So, may kasama po ba tayo dyan sa Facebook? Parang si Mami Norma lang. Wala si Lita. Yung ano niya. Ayun, tatlo, oh. Meron na. Oh, ayan. Apat na tayo. Okay. So, sama-sama po tayo muli na magpuri kay Lord sa pamamagitan ng ating joyful song na kung saan pangunahan tayo ng ating song leader, Sister Malo. Palakpakan natin. Magandang tanghali po sa ating lahat. Samahan niyo po kami sa ating joyful song. Let's
Joy Politing, pagkagising sa umaga. Pagkagising sa umaga, Jesus ikaw ang nag-iisip. Kaya buong katawan ko'y puno-puno ng pag-ibig. Katawan ko'y napapakainda. Puno ko'y umawit. Ang mga Ang sumasayaw sa tubig ng langit. Ewan ko'y tumikembot. Paako'y tsa-tsa-tsa. Mga nagpupurin mong sigla. Lumuluntang pasasayaw. Sumasayaw. Ito ang pag-ialay ko sa'yo. pagkagising. Pagkagising sa umaga. Jesus ikaw ang nag-iisip. Kaya buong katawan ko'y punong-puno ng pag-ibig. Katawan ko'y napakainda. Puno ko'y umawit. Sa tubig makalangit, bewang ko'y tumiyembot. Paako'y nagtsatsa-tsa. Mga nagpupurin mong sigla. Lumuluntang kasawa. Sumasayaw. Ito ang tanging alay ko sa'yo, Ama. It's a great thing. It's a great thing to serve the Lord. It's a great thing to serve the Lord. It's a great thing to serve the Lord. Walking in the light of God. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk in the light of God. It's a great thing to love the Lord. 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 Walking in the light of God. Walk, walk, walk. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of God. It's a great thing to say. To praise the Lord. It's a great thing to praise the Lord. It's a great thing to praise the Lord. It's a great thing to praise the Lord. Walking in the light of God. Walk, 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 walk. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk in the light of God. Buhay kailan pa man, si Jesus ay buhay. Buhay kailan pa man, buhay, buhay. Buhay kailan pa man, si Jesus ay buhay kailan pa man. Silang hallelujah, si Jesus ay buhay kailan pa man. Ulitin natin, hallelujah, si Jesus ay buhay. Si Jesus ay buhay. Si Jesus ay Amen. Thank you, Lord. Sa lahat po ba ng narito ay buhay? Amen. Buhay. Mercy. Amen. So, in behalf of our head servant, Brother Vincent Bingo Crisologo, our presiding counselor, Brother Jean Mendoza,
At syempre po ang ating spiritual advisor in Hong Kong, Reverend Father Placid Wong, Spiritual Director, Father Emil Lim, our elder here in Hong Kong and Macau chapter, Brother Alim Jude Manabat, at sa lahat po ng bumubuo ng Love Love Hong Kong, sa pangunguna po ng ating Head Coordinator, Sister Rita Polmaran, gayon din po ang aming coordinator ng Friday Group. So, wini-welcome po namin kayo, lalong-lalo na ang aming kasama ngayon sa Zoom, ang ating mag-join sa ating Facebook Live, at sa lahat ng narito ngayon. So, magandang hapon po muli sa ating lahat. God is good. Amen. So, mag-welcome tayo ng mga bagong luma. Meron po ba tayong bago? Birthdays, anniversary, wedding anniversary, and spiritual anniversary. Yung death anniversary po, mamaya na lang sa Manjamisa. So, sino po mag-proxy ng mga birthdays, wedding, spiritual anniversary? Wala kay Spiritual anniversary, wala kang birthday. Wala ba? Wala kang kapakain. O, so wala, mamaya na lang tayo. Wedding anniversary, tapos na. So, thank you, Lord. So, dahil wala naman po tayong mga baguhan, kasi lahat naman tayo ay ito'y patikan. Lahat po ay luma na. So, welcome muli sa ating lahat sa ating Friday prayer meeting. So, handa na po ba tayong makinig sa tinig ng Diyos? Mag-alay muli ng mga awitin na para sa Panginoon sa araw na ito. Amen. So, ngayon po ay tatawagin ko na po ang ating speaker para po pangunahan tayo sa ating panalangin. So, with the love of the Lord, let us all welcome our sister Nanay Lina Regalado. Alam ko na sister. Sister siya, Sharon Bella. So, magandang hapon. No? Ito yung tinakda ng Diyos na muli tayong magkatipon. Amen? Ano? Ang gagandang dalaga. Mali. So, mapalad tayo kasi ang dami-dami nating mga pinagdadaanan sa buhay ay nandito ka pa. Amen. Amen, no? Dapat natututo tayo na di natin tingnan yung ating pinagdadaanan. Ang tingnan natin, ano yung gagawin ng Diyos sa ating mga buhay. Amen po? Kaya masarap yung magpuri tayo, no? Imbis na magreklamo ka, sabi ko nga, lagi ko sabi, huwag kang magreklamo. Magpuri ka. Sabi ni Diyos, di po ako makaano. Ang lambot. Sabi ko, Diyos, hindi ako sanay ng ganyan ka. Sanay ko na madaldal ka, maingay ka, tapos ganyan ka. Kung hindi ikaw yan. No? Kailangan natin ay maging alive kay God, no? Ako sa totoo, may nararamdaman ako. Pagdating ko sa balikat ko, inaasid ako, hindi ko pinapansin bakit siyang i-glorify ko. You know? Hindi ang pupurihin ko, hindi nararamdaman ko bakit. Alam mo, Diyos yun eh. Yung mga nararamdaman natin, gawa ng demonyo yan para huwag kang magpuri. Para ang gawin ng demonyo, yung karangalan para sa Diyos. Kaya sabi mo sa katabi mo, relax ka lang, kaya ka ng Diyos. Relax ka lang. Ngiti ka lang. Ngiti lang ng ngiti. Ay, sisimangat ka. Alam mo ito nararamdaman ko, ito problema ko. Hindi ka ililigtas ng problema mo. Ang paniniwala at pananampalataya sa Diyos ang magliligtas sa problema mo. Amen? Kaya nga, purihin natin ng Diyos. Bigay natin yung ating puso. Pinaghirapan tunay. Junie, yung ating music. Kumuha pa siya ng orkestra. Hindi, kasi alam niyo, natatawa tayo, pero hindi alam mo ito, ginagawa ko hindi para sa sarili ko lang Kaya natin ginagawa ito, yung sinisigaw din mapaganda yung pag-serve natin kay Lord, di ba? Kaya tayo nagkaroon ng idea, kasi paano natin i-glorify si Lord na basta gano'n lang tayo? So, sabi nga, pag gusto mo, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Kaya nga, lahat ibinigay ng Diyos sa'yo. Di gumawa tayo ng makapagbibigay karangalan sa Diyos. Ano ba may nag-isip kasi mo kaya ano kayo katagin? Hindi. Blessing yun. Na ginagawa mo ito para sa Diyos. At lahat naman ng ginagawa ng Diyos para sa atin. Amen. Yung may problema ulit ako man. Ang problema lang niya. Wala problema, dinektaan. Tinititigan ako. Ano ba meron sa akin na to? Matanda na, Mercy. Okay. Sa pangalan lang, awa na. Blessing na. Okay. Kasi gusto ko pag nagsisimula ako magdasal, yung nakangiti na yung kaharap ko. Gusto ko po yan.
Na kaya nga bago ako magsimula, ang dami kong daldal kasi gusto ko nakangiti na kayo. Ang hirap din sa harap mo nakasimango. Yung bitbit niya lahat ng problema, hindi, relax lang, no? Ang araw na titinakda ng Diyos at para sa ating lahat. So, bigyan natin yung ating puso. Amen? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, mapalad po kami sapagkat marami kang inanyayahan kami yung tumugon. At ang pagtugon ito ay isang napakalaking biyaya para sa amin lahat na pinapatunayan namin marunong din naman kami talagang magmahal, Lord. Eh. Ikaw ang nagturo sa aming magmahal, ikaw ang nagturo sa aming magpakababa, ikaw ang nagturo sa aming bumaba ang pasensya, kalimutan ng sarili, ibigay ang lahat sa aming kapwa at higit sa lahat sa iyo. Panginoon, ang pagpapadama ng pag-ibig sa iyo ay hindi naman namin magagawa. Nakapako ka na eh. Kahit sabihin namin paulit-ulit na mahal ka namin, kung hindi kami marunong magmahal sa aming kapwa, sinungaling kami po. Totoo po yan. Kasi ang pagpapatunay na mahal ka namin ay kung marunong kaming magmahal sa aming kapwa-tao, sa aming pamilya, sa lahat ng taong nakakasalamuhan namin. Kasi sabi mo yan eh, kung anong ginagawa namin sa kalitsitang kapatid namin o kanino mang tao, ay ginagawa namin ito sa iyo. So, ito po yung daan kung paano kami dapat nagpapakita ng pagmamahal sa iyo kapag kami marunong magmahal sa aming kapwa. Kaya Panginoon, sa pagpapahayag po namin ng awiting ito ay hindi lang aawitin, kung hindi gagawin namin panalangin. Na nagtataas kami ng puso sa iyo upang ipadama po ninyo sa amin yung tunay na pagmamahal na walang kondisyon. Kasi yun ang ginagawa mo, walang kondisyon, wala pong tundok, walang hangganan. Kaya mula sa aming puso, ipinapahayag namin, I love you, Lord. We love you, Lord. Take joy, my King, in what you hear. In your name. Oh my Lord, rejoice, take joy, my King, in what you hear. Make us sweet,
Oo, yun yung masarap na pakiramdam, ano, hindi ka magreklamo ka, eh, di payag sabi mo kay Lord, Lord, I love you, Lord. Mahal kita, Panginoon, ikaw ang aking buhay, ikaw ang pag-asa, ikaw ang lakas. Amen. So, bakit? Eh, kasi pag sinasabi pang mahal mo ang Diyos, kailangan nakikita at nagagawa natin. Sige nga, lang natin. Sabihin mo sa asawa mong, I love you. Sige, I love you, pero minumura mo, inaaway mo. Hindi love you. Tama ba ako? Pahal mo, tapos aawayin mo, mumurahin mo. Hindi yun love. Kasi ang Diyos, minahal tayo na hindi siya nagpaparusa. Hindi nanunumba. Ang Diyos, patuloy niyang ibinibigay ang lahat ng biyaya para sa ating lahat. Amen? Kaya nga, hindi lang yun. Yung pangalang Jesus, yung pangalan ng Diyos ay pangalang makapangyarihan. Tama? No? Sa akin, ang pangalan ni Jesus ay nagbibigay ng kagalingan. Minsan, pag may nalaman ka, Jesus' name, sa pangalan mo, Jesus, kasi naniniwala ka na may nagagawa. Kaya nga pagka, minsan may mga pagkakataon na sinasabi ko, Lord, bless mo naman ako, Lord Jesus, pangalan mo, Jesus, magpapagaling, pangalan mo, Jesus, magpapabago ng aking karakter, ng aking buong pagkatao. Kasi, kaya nga nalulungkot ako kapag may mga nanay, pinapangalanan niya yung anak niya ng Jesus. Tapos yung anak niyang Jesus, halika Jesus, tanga-tanga mo, pinipilit mo. Biruin mo, babanggitin mo pa yung pangalan, tapos binigyan mo ng pangalan ng Diyos. Tapos babastusin mo yung pangalan. Yung anak ko, pinipingot mo, binabatukan mo, huwag mo pangalanan ng Jesus. Kasi hindi, kahit sabihin mong anak mo yun, pero yung pangalan ibinigay mo, yung makapangyarihang pangalan. Kaya pag sinabi mo, tanga yan, hindi, ano magiging bunga? Kaya ako po nalulungkot sa mga tao na ang pangalan ng anak ay pinangalanan ng Jesus. Tapos hindi naman naniniwala kayo? Nakakita ko ng ganun as in. Samantalang ang pangalan na Jesus ay makapangyarihang pangalan na nagbibigay ng buhay sa lahat ng tao. Amen? Kung may problema ka, di ba? Sabi ko, pangalan ni Jesus faith lang yan, pananampalataya. Maniwala ka ng pangalan yan, papagalingin ka talaga. Kasi yun na kaya ng gawin ng Diyos sa buhay natin. Lahat gagawin ng Diyos para sa ikabubuti natin. Walang hindi gagawin ng Diyos. Tayo lang yung hindi nakakakita ng lahat ng ginagawa. Amen? Pikit mo yung mata. Pansamantala, pikit mo lang. No? Sabi nga, walang ibibigay sa atin ng Diyos na di niya ipagkakaloob at ito'y makakabuti para sa atin. Pinakamakatamis na pangalan, pinakamakapangyarihang pangalan na nagbibigay ng buhay, nagbibigay ng lakas. Kaya kung titingnan po natin, totoo naman sinasabi ko paano mo ba tinatawag ang pangalan ng Diyos sa buhay natin? Binabanggit natin yan, so totoo lang. Pag nalulungkot ka, natatakot ka, nag-aalam, nakatawagin mo lang siya, nagkakaroon ka ng kalakasan. Amen. Nagkakaroon ka ng tatag, ng tibay. Ito yung nagagawa ng pangalan ng Diyos sa atin. Kaya nga tignan po ninyo, bago natin awitin ito ay pagnilayan. Sino nga ba si Jesus sa buhay natin? Gaano ba kabuti ang pangalan ng Jesus na kumikilos sa buhay natin? Kaya nga this time, sa pag-awit natin, katulad ng inawit natin kanina, huwag mo lang awitin. Pakinggan mo yung awitin, gawin mo panalangin na naglalapit tayo sa ating puso ng pangalan ng ating Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Lahat ng bagay, ibigay natin sa Diyos. You're the sweetest name of all, Jesus. You always hear me when I fall. Oh, Jesus. You lift me up, you shine my light. You're the sweetest name of all. Now I want to praise your name, Jesus. You're still the first, the last, the same. Oh, Jesus. You died and took away my shame. You're the sweetest name of all. Jesus, you're the soul and body, Jesus. You
get the love that you gave me. Oh, Jesus. We get our voices of fancy. Your destiny is the secret to living. Your destiny is me, Lord. Jesus, you are breathing in me when I fall. Oh, Jesus, you let me out each time I fall. Your destiny is me, oh, your destiny is me, oh. Ang masarap magpuri, no? Kapag lalo na may problema ka, tapos nagpupuri ka sa Diyos, feeling ko, wow, tapos na Lord, problema ko. Kasi, yun yung way na pinupuri mo siya, pero hindi mo alam, ikaw yung nabibiyayaan. Amen? Amen. So, tuwing nagpupuri tayo sa Diyos, lahat ng binibigyan natin karangalan, na ibalik na ng Diyos ito ng mas maraming biyaya para sa ating lahat. Gaya nga po ng kanta natin una, I love you, Lord. Yung pagmamahal ng Diyos, yun yung nagpalaya sa atin. Yung pagmamahal ng Diyos, kaya ka nandito. Binigyan ka ng Diyos ng bagong buhay, binigyan ka ng Diyos ng maayos na relasyon, pinabait ka, Luz. Di ba? Lahat tayo, pinabait tayo ng Diyos kasi kilala natin kung sino tayo. Alam natin yung karakter natin. Kaya nga, yung Diyos na yan ay binago tayo dahil sa pagmamahal niya. Amen ba? Kaya yung pagmamahal na yan ay hindi natatapos nga eh. Hindi natatapos ang Diyos na trabahuin na tayo. Hindi ka iniwan. No? Hindi kasi tayo sinimulan ng Diyos tapos ganun na lang. Sinimulan tayo ng Diyos ayusin, patuloy niya tayong aayusin. Paano tayo maaayos? Kailangan matuto tayong umamin. Na sa bawat pagmagkakamali natin ay may pagkakataon tayong maitama sa tulong at awa ng Diyos. Amen? No? Pag may kaaway ka, may kagalit ka, di ba ang sarap yung nagsosorry ka, binabati mo, nagpapakababa ka, hindi laging mataas ka. Kailangan natin matuto tayong humingi ng tawad. Kailangan natin nahingin sa Diyos yung pagkakataon na linisin yung ating puso. Tapos nga may maruming puso. Lahat tayo marumi. Lahat tayo may inilalagay. At kaganda, oo, pare-pareho tayo nagsisikap maging malinis ang ating puso. Pero apinado tayo, lagi tayo may inilalagay. Kaya nga, ang hihingi natin sa Diyos ngayong hapon ay linisin niya yung ating puso. Gawin niya ng katulad ng puso niya. Ang hirap, no? Ang hirap kaya, no? Yung magiging puso. Pero kailangan nating ipanalangin. Kailangan nating magsikap. Kailangan nating isabuhay. Ang lahat ng magandang bagay na tinuturo ng Diyos para magkaroon tayo ng malinis na puso. Amen. Amen. Pikit ang bata. Pikit ulit. Okay. Create in me a clean heart. Paano nga ba gagawin ng Diyos sa atin yon? Kailangan natin umamin. Lahat tayo mahina. Lahat tayo makasalanan. Lahat tayo naaapektuhan sa mga maling ginagawa natin at ng ating kapwa. No, hindi natin sa Diyos na ang ating puso ay maging katulad ng puso niya na handang magpakababa. Kasi pag meron tayong humility, may kababaan ng loob, hindi mo iaangat yung sarili mo. Hindi mo bibigyan halaga yung sarili mo. Kung hindi, matututo kang magparaya. Matututo kang magpatawad, humingi ng tawad. Matututo kang humaba yung pasensya. Matututo ka na ilagay yung sarili mo ayon sa kalooban ng Diyos. Amen. Amen. Hindi ka manunumba. Hindi ka magrereklamo. Hindi ka aangat. Hindi ka papatol. Yan yung mga dapat naman ng ating puso.
Kasi pag yan ang laman ng ating puso, sisiguraduhin ko ang Diyos ang laman ng ating puso. Amen ba? Kaya nga po, pare-pareho ang lagi natin itong inaawit, create in me a clean heart. Kanta lang. Lumabas lang sa bibig. Tanong, sinisikap ba natin isabuhay? Pinapayagan ba natin ang Diyos na payagan natin siya magpatakbo ng ating buhay? Payagan natin siya na bigyan niya tayo ng grasyang matutong magpakababa, umunawa. Alam niyo, ang pinakasikreto lang naman talaga niyan ay makinig tayo sa tinig na niya. Denying ourselves is number one. Kalimutan ng ating sarili. Kasi pag yun ang ating ginagawa, ang Diyos ang makakagawa ng lahat ng bagay. Kaya nga po sa pagkakataong ito ay kausapin natin si Lord sa ating puso. Bigyan natin sa Diyos. Last Friday, nagamit ko ito. Kasi gusto ko yung sinasabi ito. Ikaw nang bahala, Lord. Pakialaman mo nga yung buhay ko. Pumapayag ba kayong pakialaman ng Diyos sa buhay natin? Amen. O kung pumapayag tayo, makakakilos ang Diyos. Kaya Panginoon, sa hapong ito, simple lang po. Ang kayang-kaya mong ibigay. Ang kailangan lang po namin ay makiisa sa'yo. Kasi ito naman talaga ang gusto mo, yung maging mabuti ang aming puso, maging mabuting tao kami, sumunod sa kalooban mo. Yan ang talagang ginugusto mo gawin sa amin. Hindi mo lang magawa kapag matigas ang aming puso, matigas ang aming kalooban. At sa hapong ito, kami po yung nagsusumamo. Linisin mo ang aming puso. Gawin mo itong katulad ng iyong puso. Kaya Panginoon, halika na po, damahin mo ang puso ng bawat isa, at nawa, sa oras na ito, hindi lang namin hiniling kung hindi sisikaping ang puso ay laging mali. And we will rise here within you. Be a clean heart. And we will sing with you. Be a clean heart. And your right spirit within me. And your right spirit within me.
Panginoon, maraming salamat po sapagkat nananalig naman kami na nilinis mo yung puso namin. At hindi man po kami, Lord, makasunod ng lubusan, pero nakikita mo yung desire ng aming puso. Nagsisikap kami na maging malinis ang aming buong puso at buong pagkatao. Ngayon, Lord, hindi kami mahihiyang anyayahan ka na muling maghari sa buhay namin. Hindi po kami mahihiya na tanggapin ka at payagan kang kumilos sa bawat buhay namin. Kailangan po namin ang banal mong espiritu na siyang yayakap, lulukob, magpapatakbo ng aming buhay. Espiritu na kayang mag-ayos ng bawat relasyon, ng bawat pagkatao namin. Espiritu na kayang magpagaling na anumang uri ng karamdaman. Espiritu na kayang-kayang mong gawin ang lahat para sa amin, Panginoon. At yun po yung aming pananabigan. Yun po yung gusto namin maramdaman sa oras na ito. Kaya Panginoon, halik po kayo, yakapin mo po kami. Isama mo na rin, Panginoon, pati mga mahal namin sa buhay. Come, Holy Spirit, we need you, Lord. Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come with your special way. Come like a spring in the desert. Come to the middle soul. Lord, let your strength give power. Touch me and make me whole. Lead my spirit to Santo. Now kailangan kita. Lahat lakas ng mahina. Great provider, the great physician, the Messiah, the Prince of Peace. Pinupuri ka namin, sinasamba din ang dakila. Ikaw ang Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari, Panginoon, mga Panginoon, buhay namin, kaligtasan, pag-asa. Glory to God, my Lord and my Savior. Hallelujah. Sandakra sa dakila, sa lalahi, hallelujah. Praise you, Jesus, praise you, Lord. Sandakra sa dakila, sa dakila, sa lalahi, hallelujah. Praise you, Jesus, praise you. Pupuri tayo, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka. Purihin ang iyong kadakilan, ang iyong kalwalatian. Purihin ang Diyos na nag-ari ng buhay para sa amin lahat. Papuri sa iyo, Panginoon. Papuri sa iyo. Lord, sa mga oras na ito, nagpupuri, nagpapasalamat po kami sapagkat totoo, niyakap mo kami. At ang yakap na yun, Lord, ay yakap na pupunuin mo kami ng pagiging mabuting tao. At makikita po sa amin ang bawat salita na idinudulog mo sa bawat isa. Kaya muli, Panginoon, ang lahat ng ito ay aming gagawin at hilingin sa matamis na pangalan na yung anak ng Jesus na aming Panginoon. Amen. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Thank you, Lord. At tayo ipustos ng ating banal na Espiritu Santo. Amen. Sa araw na ito. Ngayon, tayo po bang lahat na narito ay pinagpala? Amen. Taas ang kamay. Mataas na mataas. Ang mga pinagpala. So, Amen. magkakaroon tayo ng dalawang shares for today. Amen. So, pamunahan natin ng ating sharing kay Ate Luz. Alam naman. Sige, bless you. Lord. Mapagpalang buhay po sa ating lahat. Sobrang saya, no? Kasi
kanina pag kagising ko, yung bang medyo talagang wala akong energy. Parang gustong mag-collapse ng body ko, tsaka kasi hindi ako nakatulog. Dahil may lalamunan nangangati until now. Pero dahil nga tunay ang Diyos na sa tuwing lalapit ka sa Kanya at ipapanalangin ka ng iyong mga kapatid na siyang nananalig na ikaw ay tinipunan ng Panginoon. Amen. Kasi po kanina si Sister Lina, nung dumating ako, yun nga po, sinabi niya kanina na hindi siya sanay, na ako ay tahimik. Very, talaga, tahimik ako kanina. Sabi ko gano'n, parang hindi ko kaya. Pero dahil siyempre, hindi ito dahil napipilitan, dahil ito ay gusto kong gawin na parangalan ng Panginoon, dahil kung hindi dahil sa Kanya, ang lahat ng nasa atin ay wala. Amen. Amen po. Kaya, sobrang blessed po ako kanina dahil sabi ko sa kay Sister Dina, magpahinga lang muna ako ng konti, higa muna ako dito sa shelter kasi gusto kong medyo maidlip-idlip. Pinaluto ko na nga yung iba, si Manu. Sabi ko, lutuin muna yung pagkain natin kasi talagang hindi ako pwede tumikim gawa ng baka mahawa yung first ko yun. Sabi ko, ayoko mga hawas na nila. But then, super blessed dahil nung nag-joyful song na, doon na na-relieve talaga yung baby. Amen. Bigyan na ng energy ni Lord. Pero kanina talaga wala akong mailabas. Kanina Parang bulan. Parang, oo, tunay nga po. Kaya, praise God, ako'y nakarating para papurihan ng Panginoon. Tunay na siya ang lahat. At minamahal ko tayo. Amen. Amen. Everything to serve the Lord. It's a great thing to serve the Lord. It's a great thing to serve the Lord. Walking in the light of Amen. Amen. So, simula pa lang ang pag-alam natin na si Lord ay nandyan, unti-unti malalaman natin magaling na pala tayo. Amen. So, isa pang share. O tatlo na, ay dalawa pa. Sister Mercy. Tatlo Meron po ba dyan sa Zoom? May gusto po bang mag-share? Pwede po kayong mag-unmute. Hi, sis. Hello, Yeah. sis. Good afternoon. Sige po, mag-share ka po sa amin. Share ko lang yung kahapon din. Yung masama din yung pakilasa ko. Yung talagang as in, every Wednesday nagsisimba ako pero hindi ko talaga kinaya. Kahapon, kahit nakahiga ako, nakikinig ako. Nung after ng Zoom yesterday, nag-message sa akin si Nanay Lina na in the name of Jesus, healed na daw ako. Yung bang, yung chat na yun ni Inay ay pinanghawakan ko talaga na si God na yung ginawa niyang way para kahit dito man lang sa messenger, hinild niya ako sa pamagitan ng kanyang prayer. Kaya thank you ngayon, magaling na ako. At nagkaroon pa ako ngayon ng chance para maki-join sa Zoom nyo. Every Friday, maaga ang work ko. Pero siguro talagang iniadya ni God na maalis yung isa ko munang job. Mag-i-start ako ngayon ng 10 a.m. Kaya thank you ako, hindi ako nanghihinayang. Kumawalan man ako ngayon ng 2 oras na trabaho upang magpasalamat at ma-share sa inyo yung kabutihan ni God. Thank you, Nanay Lina. Ikaw po yung ginawa ni God na pinahawakan ko po talaga yung salita mo na pinagaling na ako ni God. Thank you po. Magaling na po ako. Thank you po. Praise be the Lord, hallelujah. Praise be the Lord, hallelujah. Praise be the Lord, hallelujah. Praise be the Lord. Thank you, Sister Mel's. Pagaling ka po at naniniwala kami na ngayon parang magaling ka na. Thank you also for joining us. God bless po.
So, another one, Sharon? Maluuwi ka na, nag-share ka na. Nag-share na ako. Share na Sister Mercy. So, last one, Sharon, Sister Mercy. Palatuan naman natin si Lord. Share na sa kaganda mong ba? Good afternoon po sa ating lahat. Good afternoon kay Lord. Gusto ko lang po magpasalamat dahil maraming blessings lagi si Lord sa akin. Sige lang. Dami ka. Sobrang dami ka. Ito lang. Madaming blessings. Pero, hinihingi ko ng tawad kasi parang kanina, parang tinatamad akong pumunta dito. Inaamin ko, sorry Lord, tinatamad akong pumunta. Parang si Ate Luz, parang yung katawan, parang mabigat. Tapos parang, meron si God na ginagawang, tawag doon, yung way na maging energetic ako. Tapos ginising ako nung mga kasama ko na, oy, pumunta ka na sa church, sabi niya ganun. parang doon ako nagising na, kailangan ko si Lord, kailangan ko mag-pray kay Lord para continue niya yung blessings para sa akin. Yun, pinakasalamat ko. Thank you. Dito ang sandigan, hindi magigiba at tatap. Hindi magigiba. Amen. Amen. Thank you, Lord, sa lahat ng sharer. At ngayon, tawagin ko na po muli ang ating speaker para sa ating Word of God. Tayo po muli magsitayo. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. Ang magandang balita ng ating Panginoon na hinango sa Aklat ni Juan, chapter 21, verse 15 to 19. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang panahon yun, sinabi niya, pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit kaysa sa mga ito? Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo ang aking mga batang tupa. Muli siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, opo Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Ani ni Jesus, pangalagaan mo ang aking mga tupa. Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat makatlo siyang tinanong, iniibig mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay, nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo ang aking mga tupa. Tandaan mo, noong kabataan mo pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba na ang magbibihis sa iyo. At dadalhin ka kung saan hindi mo ibig. Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano mamamatay si Pedro at sa gayoy mapangaralan niya ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon, pinupuri ka ng ating Panginoon, alam naman ng ating Espiritu Santo. Dating gospel. Siguro kung ikaw nga si Pedro sa tanong na Sharon, paulit-ulit kang tatanungin, mahal mo ba ako? Opo. Huwag na lang. Yun na lang sa asawa mo. Mahal ko ba ako, Sharon? Alam mo naman hindi naman sa sagutin, mahal kita sa sagutin. Ano ka ba? Papakasalan ba kita kung hindi kita mahal? Tama ko mali. Yan ang sagot, di ba? 3 beses ka. Tanungin mo ng 3 beses. Ang kulit mo di ba? Yun yung tao. Kaya na dito, magtatanong talaga si Pedro. Unang-una, ako ang dating sa akin ito kasi baka ang dating kay Pedro, parang ang dating is gumaganti ito 3 beses ko siyang tinatuwa. Tama? No? Kaya nga magaling na si Pedro
Opo, Panginoon, iniibig kita. Pangalawa, o pakainin mo, sabi niya, pakainin mo yung mga tupa. Pangatlo, sabi niya, huli na sagot niya. Lahat alam mo naman na iniibig kita, di ba? Parang ang dating kasi is, dito kasi, hindi ko tinatanong tayo ng Diyos is, parang lagi kang kinukulit. So, minsan, maganda kasi sa atin na, isipin natin na, kung darating po sa sitwasyon na hindi ka naman tinatanong ng Diyos, mahal ba ako, hindi ka tatanungin ng Diyos eh. Kundi, ipaparana sa atin ng Diyos yung mga bagay na nagpapaalala na dapat mahalin mo siya. Amen. That's yung sabihin. Ipapaalala ng Diyos ang mga bagay na paulit-ulit nangyayari sa buhay natin para maalala natin siya. Sa totoo lang, tayo ay may sakit na malilimutin. May amnesia. Totoo yun, Beth? Huwag na lang sa utak na lang, may amnesia tayo. Sorry, Lord. Pero ang Diyos ay, ako, sinasabi sa kanya, may amnesia siya eh. Bakit? Kasi lahat ng kasalanan mo eh. Hindi niya isusumbat sa'yo. Hindi niya paulit-ulit sasabihin, Lord, makasalanan ka, linam. Hindi eh. Ang lagi ipinaparamdam ng Diyos sa atin, sa tuwing tayo may pinagdadaanan, lagi kanyang sinasamahan. Amen? Kaya kung paulit-ulit ka nakakaranas sa mga pagsubok, ay hindi mo pwedeng tanungin ng Diyos, Lord, bakit naman nagsiserve ako? So, leader ako. Lord, naghanap ako ng para mo. Alam mo yung sinasabi na hindi natin pwedeng ipamukha sa Diyos o ibalik sa Diyos yung ginagawa natin. Kung hindi ulitin ko, tandaan natin ito. Hindi tayo magiging mabuting tao kung wala ang Diyos. At hindi ka magiging mabuting tao kung walang sinisiwalat ang Diyos ng kagandahan at kabutihan ginagawa niya sa buhay natin. Hindi ba? Ang feeling ko kasi, Lord, ang lungkot mo. Parang ang dating sa, ano ba ito? Wala ba itong pera? Kaya, diba? Kasi, alam mo energetic, alam mo masaya, alam mo nakangiti, biglang darating sa shelter na halos gumapang. Kasi napagbukas ko ng pinto, masakit ang balikat ko. Nakita ko nasa pintuan. Oh, Luz! Sabi niya, Sister Rina, hindi po ako. Sabi ko, hindi ako sanay na ganyan si Luz. Si Luz, pumapasok pa lang ang bunga, ang ingay. Lahat ng gagawin, at hindi nagawa niya eh. Masaya ka eh. Kaya magtataka ka. Amen. Pero isa lang nakita ko. Hindi ibig sabihin, pinabayaan sa Diyos ka mo, kanina nag-joyful song lang, ngayon may boss. Kanina wala yan. So, may mga sitwasyon kasi na inaalaw ng Diyos para naman natin. Yung mga pagsubok, yung mga bagay na nangyari sa buhay natin, at pinapatunayan ng Diyos na lahat ng nangyayari na yan ay nandiyan siya, kasama mo siya. Napaparamdam niya, mahal ka ng Diyos. Ang pagmamahal ng Diyos sa atin ay hindi natin tinutumbasan lang sa kung ano yung kaya mo. At hindi tayo mahal ng Diyos pag ikaw binigyan ka lang ng mga kailangan sa buhay. Amen? So, minsan nasasabi natin, ba't paulit-ulit ba itong problema? Hindi na ba ito natapos? Ba't palagi na lang ito? Minsan narinig mo, paulit-ulit pa nga siya nasabi, bakit ganun, Lord? Sunod-sunod ang problema. Minsan ako rin nagtatanong sa Diyos ko, sige na. Alam mo, unang-una lagi sa panahon ngayon, ang prayer ko rin makapag-aral pa ulit dalawa. Yung isa ko hindi nakapag-OJT dahil nagka-problema. Sabi ko, your will be done. Lahat ng ito alam mo. Sabi ko dun sa anak ko, pwede ko naman yan sa pag-OJT-hen kasi kakilala ko yung kumpanya. Kaya lang hindi ko pwede pa pwede. Sayang din lang naman. Sabi ko, talagang good provide. Alam ng Diyos ko ano makapabuti. Sabi ko sa anak. Sabi ng anak na hindi. Meron lang ako nakikita. May gustong gawin ang Diyos. Amen? Amen? Yun yung mga bagay na pwede ko naman sabihin. Pinakasal ko naman sa yung mga bagay na ito. Pati ko binibigay. Isa lang ang nakikita ko. Hindi ko pwedeng hanapin lamang ang Diyos para sa lahat ng gusto kong kabutihan. Kailangan matuto akong tumanggap, matuto tayong tumanggap kung ano ang plano ng Diyos, huwag ang plano natin. Dahil sisiguraduhin ko, lahat ng plano ng Diyos ay makabubuti sa tao. Ang tao, ang plano mo at plano ko, minsan pumapalpa. Kaya kung paulit-ulit tayo nakakaranas ng ganito, ay bakit? Isang imbitasyon niya na sinasabi ng Diyos, anak kita, nararanasan mo man yan, sisiguraduhin ko sa iyo, hindi ka mag-isa, lagi kitang kasama. Kaya sa gospel is siguro nga, subukan mong gawin sa mga anak mo yan. Di ba? Yung paulit-ulit mo na lang,
ano ba, mag-aral ka, gawin mo to, gawin mo yan. Lagi sinasabi ng anak ko, ano man silang plaka, natatandaan yung sharing ko, yung sa mga anak ko, naririnig ng asawa ko pag umaga, apat sila magkakasunod. Ang hirap yung nakikisama ako sa nanay ko, nakikisama ako sa tatay ko. So, lahat sila, parang, hindi ko ninanay kundi, maligo kayo, magganito kayo. Nahada ako mga kayo, papasok yung mga anak ko, minsan umiiyak kasi, andyan na sinisigawan mo, kung ano sinasabi mo, nanay din kayo, alam niyo yan. No? Minsan naririndi na sila. Magsipilo ka, magsukay ka, magganito ka, magganito ka. Hala, para mga dating sa kanila, wala silang karapatang kumilos ng tama at normal. Parang lahat ng ginagawa nila ay mali. Eksakto, di ba? Eh, ganun ako. So, nakikita pala ng asawa ko yun. Sabi ng asawa ko, dumating siya, may dalang, siyempre to, may dalang radyo. Yung radyo, may dalang tape recorder, may kasamang tape recorder. Siyempre, di ba? Sabi niya, mahilig ako sa music Pagdating ng Sunday, lalo na pag Sunday, also, talaga naman pinaglalakasan ko pa yung radyo ng mga nanay. Nagdala yan, maliit. Oh, sabi niya, sabi ko, salamat sa ganito. Huwag naman tayo sa gabsa. Sabi ko, may tape recorder pa, sana radyo na lang, hindi mo kailangan yung tape recorder. Sabi niya, yan ang kailangan mo. Sabi, paano yung to? Sabi niya, pwede ba, Lina, maawa ka sa mga anak mo. Sabi niya, maawa ka sa mga anak mo. Sabi niya, kung pumapasok yung mga anak mo, bunganga mo yung maga pa lang. Sabi niya, para hindi, ganito na lang, i-record mo. I-record mo yung lahat na sinasabi mo kada umaga. Sabi niya, mag-control ka naman. I-record mo. Pagka medyo sindihan mo na lang. Medyo parang naisulto ako. Kasi parang, gano'n na ba ako kasama? Pero alam nyo, nakita ko, baka nangungusap ang Diyos. Siguro nga, hindi ko na inisip yung damdamin ng mga anak ko, ang pang sarili ko, kasi ako napapagod, ako nahihirapan. Parang gusto ko, dikdikin silang matuto na mali pamamaraan. Pwede mo silang kausapin, pwede mo sabihin, anak, ito gawin mo. Hindi, gawin mo na. Totoo naman nanay. Kaya nung time na yun, nagkalma ako. Sa isip ko, kalma Lina. Hinay-hinay. May mga time na talaga pagpatong-patong na yung gagawin, masosobrahan na naman ako, dakdak na naman ako. Sabi ng asawa ko, putris kang tao ka, oo. Sindihan mo na lang yung time. Minsan, nasasaktan ka, pero magandang reminder na huwag mo isipin pang sarili mo lang. Kaya yun yung sinasabi ko na, minsan naiinsulto ka. Pero kung minsan yung pagiging naiinsulto ka, nagigising ka na mali pala yung ginagawa mo na tama. Kaya si Lord, kung meron tayong mga pinagdadaanan sa buhay, isang magandang paalaala ito na hindi ka pinapaalalahanan ng Diyos para yung, paulit-ulit ka na lang. Hindi, kundi pinapaalalahanan tayo ng Diyos para patunayan at sabihin siya, matakot dito lang. Ang mga pagkakataong ibinigay ng Diyos sa atin, kagaya ni Pedro, pakainin mo yung mga tupa. Ibig sabihin natin, gumawa ka ng mabuti. Nang maging kamay ka ng Diyos para sa kapwa. Sample, hindi biro maging member nito. Hindi biro to. Kaya, kung anong pinapagawa ng Diyos, lagi sasabihin, sakit nyo to, sakit to. Ako na naman, moderator lang, di ba? Di ba? Hindi naman ako hindi naman ako kasay, bakit ako? Pumasok butas, walang pamasok butas kay Lord. Tandaan nito, ang trabaho ng Diyos, kahit isang buwan ka nang nakasahin siya ron, kung hindi ka ang gagamitin ng Diyos ngayong Friday, gagawa ng way ang Diyos na si Luz. Amen. Ano ba? Yung mga pinapagawa ng Diyos sa atin, na magmahal ka, mahalin mo yan. Sample. Yung taong mahirap mahalin. Ilang beses sinasabi na Diyos, patawarin mo yan, mahalin mo yan, irespeto mo yan. Sabi mo kay Lord, pinatawad ko na Lord. Patawarin mo. Lord, pinatawad ko na, nakakadalawa na. Patawarin mo. Lord, nakakatatlo na, tatama na. Hindi, totoo. Kukulitin ka ng Diyos, gumawa ng mabuti. Kaya kung ikaw nakakapagpatawad, ulit-ulit mong pinakikinggan ng salita ng Diyos, mahalin mo yan, mahalin mo yan, mahalin mo yan. Kaya paalala ng Diyos, huwag ka mapagod. Amen. Huwag ka mapagod sa sinasabi ng Diyos. Pag mahal ka, magpatawad ka. Paulit-ulit nire-remind ng Diyos yan. Ang nagpapatawad, kinalulugdan ng Diyos. Ang umuunawa, kinalulugdan ng Diyos. Kaya kung paulit-ulit mo na lang ginagawa yung para sa sarili mo, kasi magandang paalaala ito, no? Na pinapaalala sa atin ng Diyos na huwag kang mapagod gumawa ng tama at mabuti. Kasi sinasabi ng Diyos, mahal mo ba ako?
ilang beses, 3 beses. So, ganun din sa ating pamilya, ganun din sa ating tao na kung may tao na hindi mabuti ang ginagawa sa'yo, paulit-ulit, paalala ng Diyos, huwag kang mapagod. Gawin mo yung mabuti. At ikaw na gumagawa ng mabuti at tama, ikaw yung binibigyan ng Diyos ng biyaya. Amen? Amen? Nasabi ko nga ito nung time na si Malu, di ba? Pag sabi na, wala, uuwi si Malu. Pag umuwi si Malu, wala nang kusinera. Ay, mabuti na lang hindi pa umuwi si Malu. Dahil kung umuwi si Malu at may sakit ito, sino magluluto? Hindi. Nung tumawid ako ng Monday sa Macau, ito yung maganda. Sabi ni Sister, sama kita. Sabi ko, sige, anong oras din? After na ng tuok ko, ng work ko, sige po. Madaling sabi, lumakad kami ni Sister Nina ng wala pang 5. Maano siya. Pagdating sa bus station, papuntang Macau, papasok pa lang ako sa immigration para makita nilang lalabas ako, di ba? May Pilipina, ang dala niya, backpack, bag, 2 maleta. Isang malaki, isang hand carry. Sabi niya, Pilipina po kayo? Sabi ko, oo. Sabi niya, punta po akong Macau. Sabi ko, hindi mabuti. Sabi niya, hindi po ako marunong first time ko. Sabi niya, sabay po ako sa inyo. Sabi ko, sige, sabi ni Mina, siyan mo na. Antay mo kami dyan, si Ala. Medyo natagal ang haba ng pila. Paglabas ko, nauna ako kay Sister Mina, may hawak siyang 2 chocolate na square na nakalagay Galaxy. Sabi niya, ate, tawag niya sa akin, ate, sabi niya, nasubukan mo na bang sumakay sa bus ng Galaxy? Kasi itong babae, nakita ko may magandang babae na receptionist siguro nung niya. Sabi niya, doon na daw tayo sumakay, doon na lang kukuha ng ticket para hindi ka na papasok dyan. Sabi ko, sandali, hindi ko alam yun. Sister Mina, alam mo ba to? Sabi niya, hindi, Sister Mina, huwag kayo sumakay dyan. Sabi ko, tama, kasi dadaan ka sa immigration. Sabi ko, dito, alam ko saan yan. Alagay, sasakay ka dyan na hindi ka pa dumadaan sa immigration. Kailangan mo dumaan sa immigration. So, madali sabi, anong gagawin? Si Mina, may ID siya. So, kasunod ko siya. Hindi ko siya matulungan dahil may bit-bit din ako. May bit-bit din ako. Si Mina, hindi siya pwedeng tulungan sila. Dahil may diferensya kami ni Mina. So, bit-bit niya lahat. Sa likod ko siya. Nakatawid kami. Sabi pa niya sa akin, hindi po ba ito sisitahin? Sabi ko, hindi. Hindi mo talaga sinisita. Napakamalas naman niya. Pagdating sa immigration, pati nakabili kami ng ticket, papasok na kami papuntang bus, yung ticket mo gaganinin doon sa machine, di ba? Ayaw siyang papasukin, gusto isang maleta lang. Nauna na kami ni Mina. Sabi niya, ate, buti na lang napalingon ako. Sabi niya, ate, sabi ko, bakit? Sabi niya, ito. Sabi ko, akala ko lumapit, yun? Ayaw mo niya tanggapin kasi meron na, sandali lang, relax ka na. Sister Mina, punta ka doon. Sabi mo doon sa babae, Chinese ka, nakakaintindi ka, makipag-usap, kunin mo yung maleta. Pumasok si Mina, hinila lang ni Mina, walang say-say. Eto na. Kasakay, sabi niya, kahit anong mangyari po, talagang sasabay ako sa inyo. Kasi tumakas po ako. Na-terminate siya dahil inamin niya sa amo niya na may utang sa bank. Tinerminate siya. Pagka-terminate sa kanya, binayaran lang siya ng sweldo niya. Tapos, yung ticket, ang salbahe, agency. Kinuha ng agency yung pang-ticket niya kasi gusto ng agency pauliin siya. Kinuha ng agency yung ticket. Sinabi niya sa amo niya na pwede bang kunin na lang niya yung pera. Pumapayag yung amo, yung agency hindi. Nung naramdaman niya na ayaw na pumayag ng agency, sabi niya sa agency, i-book mo ko ng Sabado. Parang, i-book mo ko, parang ganun, i-book mo ko ng Sabado. Hindi pa naman last visa niya. Ginawa niya, tumakas siya. Kaya sabi niya, tumakas. Pagtakas niya doon, sabi ko sa kanya, paano mo nalaman dito? Yung schoolmate yung yaya ng schoolmate ng kanyang alaga, ini-repair siya doon. Hindi ko naman siya makukup kasi meron na siyang kausap. Nakakahawa. Ang asawa niya ay, ang anak niya tatlo, isang babae. Yung babae kumukuha ng criminology. Yung asawa niya, nakakulong, adik. Umiiyak siya. So, tinulungan namin. Sabi ko nga
Kung titignan po natin na ang sarap tumulong sa kapwa mo kapag alam mo na may kailangan yung tao. Di ganon. Nung gabi, ay nagdipining kami, si Brother Freddy, alalayan muna ka, kinabukasan, uwi na si Mina. Sabi ko kay Brother Freddy, ship ba tayo? Ayun si Brother Freddy, kailangan mong tulungan. Kita ko kay Brother Freddy, medyo hirap siya. Ito yung maganda. Nung time na, sabi ko, bakit Brother Freddy? Wala dumarating na member. Sabi niya, kasi ikaw dumating eh. Sabi ko, ibig mo sabihin ko, ako dumating, dito. Alam ko na, Brother Freddy. Alam ko, bakit sila hindi pumupunta? Kasi si Sister Lina ang nandito, nagluluto, hindi ka magugup. Alam mo yung salita na mas masarap, ikaw yung gumagawa ng tama at mabuti kaysa ikaw ang ginagawa ng mabuti. Kaya nga, kung ikaw paulit-ulit ko na lang ginagawa yan, pagod na ako, wala na ba mababago? Hindi ba pwedeng iba naman? Hindi. Binigyan ka ng Diyos ng kapangyarihan, binigyan ka ng Diyos ng biyaya na ikaw ang gumawa ng kabutihan sa kapwa mo. Pag mahal mo ang Diyos, hindi ka mapapagod tumulong sa kapwa, gumawa ng mabuti. Amen. Amen. Kahit ilang ulit pa yan. Kaya nga, Marcel, sabi mo kay Lord, bakit gano'n puro ako na lang, tandaan mo, ikaw na gumagawa, sumusunod sa Kanya, ikaw ang mabibiyayaan ng Diyos. Amen. Kaya nga dito si Pedro malungkot siya kasi alam niya, ginagawa niya eh. Enjoy mo. Ayan, nakakagawa si Malu ng hindi siya si Malu, kumakain tayo ng tanghalian, nag-prepare na ng hapunan. Di ba? Ano ba yan, Malu? Kumakain pa lang tayo? Kanina, dumating pa lang, may dalang tanghalian to. Ang dala niya, merienda na. Bakit siya ganun? Yun yung puso niya eh. Masaya siya na nagpapakain. Masaya siya na nabubusog tayo. Amen. Kaya hindi mo pwedeng tanongin yan. Malu, mahal mo ba ako? Pakainin mo si Luz. Yung pagkatao mo ay alipin ng pagmamahal ng Diyos, hindi ka mapapagod eh. Hindi ka magtatanong sa Diyos, bakit ganito? Puro na lang ako nagpapasensya. Pwede ba sila naman? Mahal ka ng Diyos eh. Kaya mercy kung ikaw ay patuloy na nagbibigay. Blessing yan. Kasi, yun no. Grabe ka dalagang tao, nakapagpatapos na, nakangiti pa, no? Tapos, ang maganda, bigay ng bigay, binigay mo na lahat ng buong sweldo mo, walang natira sa'yo. Tapos yung mga pinag-aral mo, dead ba ka? Ang sakit mo, di ba? Pero siya lang nakita ko, pag may mabuti kang tao, hindi ka masuklian ng taong tinulungan mo, gagamit ang Diyos ng iba para ibigay sa iyo. Amen? Amen. Nakabili ako niya. Yun yung sinasabi ko, huwag kang mapagod. Paulit-ulit man yan. Ito si Lord, alam niya, kilala niya si Pedro. Kaya sabi ni Pedro, Lord, alam mo ang lahat ng bagay. Alam mo, iniibig kita. Alam ng Diyos yun eh. Wala naman tayong ginagawa na di niya alam. Kaya kung ikaw ay nagbibigay, sabi ko nga eh, sana, Junie, meron ka natira para sa'yo. Baka ubos na ubos, pagdating na oras, iyak ka, binigay ko na lahat sa inyo. Ikaw sa pakulit, kausap ko tungkol dyan. Kagabi kausap ko, sabi ko sana, lahat ng meron ka. Yan, si Mage. Sampo si Mage. Si Mage ay tumutulong sa nanay at mga kapatid, pero yung tinutulungan niya, hindi sinusulian sa kanya. Nasasabi niya sa akin. Kaya sabi ko sa kanya, Mage, huwag kang mapagod ng bigat. Kung hindi nila binibigang halaga, yung ibinibigay mo, share kita, Mage, walang ano. Sabi ko kay Mage, kung binibigay mo ito, ng ganito pa rin ng ginagawa nila sa'yo, huwag kang mapagod. Pati yung nanay niya, inuudyo ka yung nanay niya na huwag tanggapin yung, kasi parang ang dating is selos. No? Pati mga anak niya, sabi ko yan mo, yung mga anak niya hindi pinapansin. As in, sabi ko kay Meds, anak, ganitong gawin mo. Kung hindi nila kayang mahalin yung mga anak mo,
Turuan mo yung mga anak mo matutong respeto pa rin sa kanila. Huwag mo silang turuan na magkaroon ng galit, kasi siya sinusuporta niya. May mga kapatid siya sa abroad, as in. So, una, mahal ka ng Diyos kasi hindi ka napapagod suportahan nanay mo. Ngayon, kung hindi tinatanggap, yung ibinibigay mo, lagay mo sa bako. Pagdating ng oras, kailangan ibigay mo. Kung ginagawa nila sa iyo to at dumating ang oras, kailangan nila tulong, magbigay mo. Ikaw na nagbibigay, ikaw na nagsasakripisyo para sa kabutihan mo at kabutihan ng pamilya mo dahil sa Diyos, bigay mo. Ikaw mapagod. Ikaw yung nagbibiyayaan. Tayo yung nakikita ng Diyos na gumagawa ng tama at mabuti. Ikaw yung nakikita ng Diyos na ginagawa mo kung ano yung inuutos niya. Hindi mauubos ang biyaya ng Diyos. Kaya kung ano yung nabigay mo, bigay lang ng hindi ka man kumakabig, may Diyos na nakakakita ng ginagawa mo. Ang reward, makikita mo, magugulat ka. Ay, mabait pala ako. Sabi ko kay Meds, anak, galing na yan. Lahat ng tandaan mo, lahat ng ginagawa ninyo, may inilala ang Diyos na biyaya mula sa iyo. Amen. Hindi ka naman lahat ng ginagawa natin, may reward. Imposible wala. Kaya, bless ako sa iyo. Sabi ko nga kay Sharon, sabi ko kanina. Ay, hindi. Oo, tama. Si Sharon. Si John ba yun? Sabi ko, kadalagang tao, talagang matawag dito, Maria, may tawag din yung babae masyadong sa sarili. But may tawag ako kanina. Sabi ko, gusto ko nga paayusan. Gawin kong dalagang maganda na talagang sexy. Mana! Parang si Judy, no? Napaka-tao talaga, no? Napaka-simple ni Lindsay. Napaka-simple tao. Pero tingnan mo simple tao nakapagpaaral ng mga pamangkin. Na walang hinihingin ka, parang ngiti-ngiti lang. Yun yung Diyos. Na kung ikaw ay gumagawa ng tama at mabuti, mercy, isa lang yun, hindi ikaw ang gumagawa. Ginagamit ka ng Diyos, maging kamay niya sa lahat ng tao. Amen? Amen? Oo. Malo, diba, bro? Alam mo talaga, sabi ko ngayon, ako mabait ako. Dati nung araw, mabait lang ako eh. Ngayon, medyo maganda ako. Parang nakikita ko si Malo nung unang kilala ko si Malo. O sa mga hindi ko nakakalam. Si Malo na, hindi talaga, maganda si Malo. Di ba nung ang buhok ni Malo, buhaghag, kulot ka. Ang itim, ito yung, tama yan, natatawa si Malo. Kasi, Malo, tingnan mo yung picture mo noon, saka ngayon, ibang Malo. Ako yung picture ko noon, saka titignan ko ngayon, mas gusto ko ngayon. Ayoko din. Ano ko yun na may transformation, lahat ng ginagawa ng Diyos ay may pagbabago sa buhay ng tao. Kung binabago ng Diyos ang paglabas sa anyo mo, mas binabago ng Diyos yung kalooban mo. Hindi pwede maganda ka ng panlabas eh. Maganda ka nga panlabas, ang ugali mo na may bulok. No? Maganda yung sabay. Ang charismatic, matanda na ang nila, maganda bata pa rin eh. Di ba? Sabi nga ni Julie nung Sunday sa akin, alam mo, mami, sabi niya, natatakot ako paano na, ano kaya itsura ko pagdating ng 70? Ano kaya ang itsura ko malakas? Nung nagtotoo ka, ganyan ka, sabi niya, naisip ko, ay hindi. Si Sister Lee naman, 72, ganun pa eh. Malakas pa, may energetic pa. Pero sinasabi na, alam mo, hindi ka na ibabagsak ng Diyos eh. Pag ang Diyos ang buhay mo, ibabaguhin lahat sa'yo. At kung gaano ka binabago ng Diyos, kasamang binabago ng Diyos, pati pamilya mo, bakit sila nagbabago? Kasi nagbago kayo, bumait ka eh. Yung kabaitan mo, yung kabutihan mo, yun ang may bibigay mo sa pamilya mo dahil dating walang yaka. Ang sama ng ugali mo. Pag nabago ka ng Diyos, yung karakter mo, yung pagiging pagbabago mo bilang anak ng Diyos, mag-reflect sa pamilya mo eh. Kaya ka nga nandito eh. Kaya ka pa ulit-ulit na nakikinig ng salita. Ang ganda, tinatamad ako, Lord. Hindi mo na ako aaten, Lord. Gumamit ng Diyos ng kanyang tinig. Hoy, punta ka na sa church. Ang maganda, narinig mo yung tinig niya. Kasi pwede mo naman sabihin, sinabi ko na hindi ako pupunta, matutulog muna ako. Alam naman ni Lord dyan. Hindi eh. Narinig mo. Sabi ni Lord, mercy.
prayer meeting ngayon. Nakaten ka ba? See? Doon natin nakikita na kaya ka nandito, kaya ako naririto, nai-enjoy ko yung service ko eh. Masaya ako kasi lahat naman inaayos ng Diyos sa buhay ko eh. No? Sabi ko nga kanina kayo, di ba? Baka naman kaya ka ganyan kasi nakipag-break. Sabi ko kasi nga lulugo-lugo eh. Eh nagkataon yung kanin namin, hindi maayos. Maganda kasi yung aming lunch. Nay, kain na tayo, Nay. Dilabas na. O, gusto pa kami talaga. Halos kakakain, wala pang natin. Kain na kami. Sabi ni Nagay kain. Ganito ang aming kanin. Sabi ko, palitan na yung kanin na yan. Kung yung kanin na yan, ay palitan na yan. Magsaing na lang. Pero, mauna ka na kumain. Kumain ka na kumain. Kahit di na. Di sige, nagkasundo kami. Huwag may kanin. Tinapay kami. Sabi ko sa kanya, kumain ka na kumain. Baka kaya ka nagkakain. Sabi ka na ito, nakipag-break ka ba? Ano ba? Kasi hindi ako sanay ng ganyan loose. Sabi ko, iba pag nakakilala ko, ang ingay mo dadalo. Ngayon ganyan ka. No? Kaya, Mercy, God is good. Buti tinan mo, kung narinig din niya yung kalaban, sinabi sa kanya, Luz, may sakit ka, wag kang tumayo. Bigla niya. Sabi niya doon sa gilid ng kwarto na speaker. Luz, nakatabi ko sabi niya, hindi ko po ikaw mapipindot. Hindi naman ako doon pagpapindot. Sabi niya, Luz, pag pumasok. Gumagapang sa pagkakas. Yun yung maganda na kahit may nararamdaman, punta ka pa rin, sisiguraduhin ko pagpunta mo, papagalingin ka ng Diyos. O pare-pareho tayo, wala nang nararamdaman. Dagdag pa mo. Hindi. Nagpunta tayo dito, hindi dahil may problema ka lang. Nagpunta ka dito dahil wala kang pera. Nagpunta ka dito kasi dito, asawa mo dito. Hindi. Kaya ka nagpupunta kasi alam mo, kailangan mo sa sarili mo ang Diyos. Yung problema mo, alam ng Diyos kaya nga dinala rito, sinasabi na, halika, pumunta ka, tatapusin ko yung problema mo. Mag-stay ka sa bahay. Kung nag-stay kayong dalawa, walang kakanta. May kakanta kayo lang. Meron na ako, nakaano pa ako. Naka-speak ka na. Hindi na. Kasi nasabi natin, unahin, tandaan mo to. Alis mo yung takot, alis mo yung pag-alala. Hanggat kaya mo. Ikaw nakikita ba? Ang galing. Sabi ko sa inyo si Tatay Freddy niyo. Bless ako sa kanya. Bakit ka na ito? 2 months ito. Sabi niya, kasi sister nila, sabi niya, nag-reader ako. Bahay, Pilipinas yun. Bahay mo, ayan lang. Sandali lang. Ito, 2 months to. Ganyan ka. Sabi ko, hindi. Pinagalitan din ako ng anak ko eh. Sa mga, hindi ka pababayaan na Diyos kasi, ang lakad. Papunta pa lang kami nung Sabi siya, ang lakad. Kailangan, sabi niya sa akin, kailangan ko ng sister Lina yung aangkay. Sabi ko sa kanya, oo. Mabilis kami lumakad. Ni Mina. Hindi naiiwanan siya, may nag-aakay sa kanya. Sabi ko, sa sarili ko, sabi ko, Lord, hindi mo ito ipapadala kung hindi mo ito bibigyan. Kailangan niya ng therapy ka. Sabi ko, bahala ka na, Lord, sa kanya. Alam mo, nung Tuesday, parang sinilip ko sa kwarto. Dalaw ko, Brother Freddy, sisimba kasi ko, Brother Freddy. Nung mag-quarter to 5, ginising ko na kasi 6 o'clock ang mass, 5:30, kaya lumakad na kami dahil sa bagal na lumakad. Ginising ko, simba po kaya? Oo, simba. Sabi niya, okay lang ba sa'yo, Sister Lina, na aakayin ako? Oo naman, kayo mag-alala. Sa tabi niyo lang ako, maglakad lang kayo, pagbalik lang sa isto. Pag nagkamali ka, tutulak na para mabilis ka. Madilakad. May dalang pa kaming payo. Pagkalaki-laki na siya, may dalang baston. Nalaki ng payo ko, baston ko na rin. Sige, tara tayong dalawa. Sabi, nangarap pa. Sana, Sister Lina, paglabas natin, may mga katulad ko na naglalakad na para sabay-sabay tayo. Sabi ko, huwag mo lang nasa inyo, tayo na lang. Alam nyo, sa 2 araw, Tuesday, Wednesday, ang bilis lumakad,
Nakakalakad na siya, wala ka ng pahinga, papahinga lang siya sandali, kukwento, lakad na naman. Sabi ko, huwag ka nang magsakay, maglakad ka na lang, lakarin na lang. Ang nandasal ko, yung tatrabaho lang. Sabi ko, magpadala ka ng tao na tenang. Kawawa kasi. Pero believe ako sa faith na kaya ko to. Alam nyo, Thursday, Wednesday ng hapon, nagluluto ako ng ulam namin dalawa. Nabasa ko yung chat ni Brother Eric. May tenant po, sinusundo na ni JM. Sabi ko, ang galing mo, Lord. Meron ng kasama. Ang pagaling, ang bilis kumilos ng babae. Dito rin, terminate din. Ang bilis kumilos, di lang yun. Marunong magmasay. Padala ng Diyos talaga. Nung gabi yun, minasaya na talaga si Brother Freddy. Wow, sabi ko, Brother Freddy, God is good talaga, mahal ka ng Diyos. Umalis ako ng comfortable siya, at umalis ako ng kampante loob ko, kasi may kasama. Sabi niya, wala kang luluto eh. Tinitimplahan ko ng kape. Ang nakita ko doon yung ibibigay niya ang lahat-lahat sa Diyos. Pasasalamat na kung anong meron. Ano sabi niya? Bibigay ko to si Serena, nakalakad ako eh. Hindi lang ako. Nakakagalaw. Believe ka. Yun yung sinasabi na hindi ka naman iiwanan ng Diyos. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Sipin mo, no? May kasama na siya. Ako nga, binigyan ako ng kasama ni Lord. Noong Sunday, yes, may kasama akong tenant. Noong Sunday lang yun. Bigla kanina, kahapon nakuha si visa, nakuha medical. Sabi ko, Mami, nakuha ko na yung medical. Thank you, Lord. God is good. Mamaya Mami, nakuha ko na yung visa. Thank you, Lord. Praise the Lord. Pumalik ang gabi, umuwi. Alis na po ako bukas. Sabi ko, pinatikin mo lang ako eh. Kaya ako, ang prayer ko kasi ay lagi ay Lord, kung may tenant ako, finish contract. Ayoko po ng terminate. Lagi po, awa naman ng Diyos, kung may terminate, ang lagi kong dasal, pinapanik mo, siguradong bibiyayaan ko ito. Amen? Kaya nga kung tayo po, ang shelter natin is isang biyaya ng Diyos para sa mga taga-rito. Nawalan trabaho, nawawalan, natututo sila. Nakikilala nila ang Diyos, natututo silang magdasal, natututo silang magdasal, magmahal, umunawa, yun. Kaya ang Diyos hindi mapapagod, mahalin ka. Amen! Amen. Ang Diyos hindi mapapagod na makaranas ka ng problema at sisiguraduhin ko, ay paulit-ulit, merong solusyon ang Diyos. Amen. At least, huwag kang mapagod gumawa ng tama at mabuti. Huwag mo sabihin, Lord, abuso na, umaabuso na to, palagi ko na lang ginagawa. Parang hindi. Kamay ka ng Diyos sa kabutihan. Amen po? Okay. May pera ba kayo? Tapos may pera. Marami. Hindi pa namin nakawasan. Yung uuwi na yan. Meron tama. Uuwi ang si Malu. Graduation ng anak. Hindi yan uuwi ng walang dalang blessing. Amen. No? Bakit? Ako, naniniwala ako na ang blessing kung anong iuwi mo, hindi yun magkukulang bagos sa sobra ka. Amen. Bakit? Alam ng Diyos yun eh. Kaya nga ngayon po, ay kung may taas ulit kami na may pera. Taas. O Julie, magtaas ka. Ito ko, nagkasa ko. Okay. Alam niyo, bait ng Diyos. Ito, punuin niyo. Meron na nga, may laman na kaagad, o may nagbigay, o may laman na. Punuin natin. Amen. No? Di matitingnan ni Lord yung ilalagay mo, yung puso. Punuin mo ito ng pagmamahal, ha? Lagay mo na yung buong sweldo mo kung sweldo ka. Kata tayo, kanta. Para naman may dito. Wala pala eh. Wala? Uy, sir, naku. Lord, I pray to More of you and less of me. Lord, I pray that my life be more of you and less of me. Amen. We want more
Okay, pala. Okay. Ang Sister Junie, alam mo na, may dadagdag ka. Hanggang sa love offering. Tomorrow. Hindi kasi, alam mo po, pag kasi gusto natin maging maayos ang ating service, gagawa tayo ng way paano ito eh. Kasi lahat ginagawa ng Diyos sa atin, ito walang magawa natin ng maayos, di ba? O alam mo na, Junie, may dadagdag ka. Ay, doon po natin yung ating kamay sa ating love offering. Panginoon, maraming salamat po sapagkat patuloy mo kaming binubuhusan ng pagpapala. At ang handog na ito ay nagmula po sa iyo. At masaya kami kasi bahagi kami ng pagpapalaganap ng iyong mabubuting balita. Lord, inihandog pa lang po namin ito. Tunay nga pong lumalago na ang lahat ng salita na nagmumula sa iyo at naibalik mo na ito ng mas maraming biyaya para sa amin lahat. Muli ang lahat na ito hiling namin at patuloy na gagawin sa matamis na pangalan ng anak ng Jesus na aming Panginoon. Amen. So, pikit po yung mata. Pikit mo lang. Panginoon, sa oras pong ito ay nagpupurit, nagpapasalamat kami sapagkat muli mo kami binigyan ng isang paalaala na hindi ka po mapapagod, ipadama ang mabuti para sa amin. Kagaya ni Pedro, Lord, na ilang beses mo tinanong upang patunayan kay Pedro na hindi mo siya pababayaan at makita niya kung anong totoo. Lord, sa mga oras na ito, isang biyaya po na natutunan at nakikita namin ay yung biyaya na huwag mapagod magmahal, huwag mapagod tumulong, huwag mapagod magpasensya, huwag mapagod magpatawad at humingi ng tawad. Sa madaling sabi, Lord, sumunod lang sa kalooban mo. At huwag kaming nagtatanong po sa iyo na bakit ganun, bakit ganyan. Sometimes inaalaw mo naman eh. Pero sana lahat ng bagay na nakikita namin sa buhay namin ay biyayang nagmumula sa iyo. Tulungan mo kami, Lord, na kung paano po ninyo pinatunayan kay Pedro ang iyong pagmamahal at kung paano rin pinapatunayan ni Pedro ang pagmamahal niya sa iyo, sana ganoon din po kami. Na mahal ka namin hindi dahil sa tumatanggap lang kami. Mahal ka namin dahil sa nakikinabang lang kami. Kundi mahal po namin kayo sapagkat marami po kaming nakitang milagro at magandang bagay na ginawa mo sa buhay namin. Ang maayos na relasyon, maayos na pamilya, Lord, ay isang biyaya para sa amin lahat. Kahit sa oras na ito, Lord, anuman po ang aming itinataas, lalong-lalo na po sa panahon ng ngayon na marami mga magulang na nangangailangan pang pinansyal para sa kanilang pag-aaral ng mga anak. Lord, hindi lang po sa pag-aaral, kundi sa lahat ng bagay na pangangailangan, alam po namin nandiyan ka. Kagaya po ng may mga karamdaman, lahat kami na may nakakaramdam ng di maganda sa aming physical na katawan, ang kinin namin, tumanggap kami ng kagalingan mula sa iyo, Panginoon. Walang po ang sakit, walang po ang masamang pakiramdam, sapagkat meron kami Diyos na handa kami pagalingin at bigyan ng kapayapaan ng puso't isip. Alisin ang takot sa mga nararamdaman ng physical na katawan, bagkos, magpasalamat sapagkat kami gumaling. Amen. Lord, ganoon din po sa relasyon sa pamilya, tampuhan, samaan ng loob, hinanakit, yung mga pamilyang malalayo na nga ang distansya, Lord, di na nga nakikita, pero may sama pa rin ang loob. Kaya kung paano po ninyo kami pinaparanas ng pagmamahal na nagmumula sa iyo, ito ang maidala namin sa aming mga pamilya, sa aming mga mahal sa buhay. Kaya ngayon pa lang, Lord, naniniwala ako, buo ang bawat relasyon ng aming pamilya. Pangangailangan material, financial, Lord, di ka nagkulang, lagi eksakto, lagi kang nandyan. At kaya nga po sa oras na ito, naniniwala kami, nananalig kami, lahat ng biyaya na meron kami ay nagmumula sa iyo, Panginoon. Bigyan mo lang din po kami ng hindi lang kami marunong tumanggap, kundi marunong din kami magbigay. Kaya ngayon pa lang, Lord, isa lang ang alam ko, na anuman ang tinatanggap namin, ito po'y naitaas na namin at tatanggapin namin mula sa iyo, Panginoon. Hingi tayo ngayon. Lift up your hands, O God.
But I pray. You believe in yourself, you believe there's someone who wants you like we do. You never be alone. Just turn to the chance and open your heart. Lift up your hands tonight. And he'll show you the way. And he's the constant ones upon you. Those who are to me, all of you are tired of carrying every load. Lord, I am guiding you with me. And my life is come to me, and I will give. When the word is on you, if you have no one that you can hold on to, just say the lasting song. You see, Lord, there's no way to run. Lift up your hands to God, and He'll make you feel alright. And since the burdens upon me, those who come to me, all of you are tired. Okay. For God, you come to give you choices, and come to me, and I will believe you. Panginoon, hindi po kami magtatapos ng di nagpapasalamat. Salamat po sapagkat muli mo kami tinipon upang mag-abot ng karangalan sa iyo. Ang aming pong pagpupuri ay tanda ng pagpapakababa namin na sinasabi namin, kailangan ka po namin. At sa oras na ito, maraming salamat sapagkat naniniwala po kami na nilinis mo at pinatawad kami sa lahat ng aming kasalanan sa isip, sa salita at sa gawa. Salamat po sa banal mong Espiritu na siya namin iuuwi at dadalhin sa lahat ng oras upang makita ka sa amin, Panginoon. At ganoon din, Lord, maraming salamat po sa pagpapaalala mo na kung paulit-ulit kami dumadanas ng mga pagsubok, kung paulit-ulit kami gumagawa ng mabuti, ito po'y tanda ng ikaw ang nagbibigay ng lahat ng ito para magawa namin ang mga bagay ayon sa iyong kalooban. Salamat sa biyaya ng buhay, salamat sa pamilya, salamat sa pagpapagaling ng lahat ng may sakit, pag-ayos ng bawat relasyon, pagtugon sa material, pinansyal at kapayapaan po sa aming Pilipinas, ay samahan mo kami, Lord, at tanggapin ang lahat ng aming papurit pasasalamat. Salamat, Lord, na pinagaling mo si Lord. Amen. Pinagaling mo si Mercy. Lahat ng nararamdaman namin, Lord, ay gumaling. At maraming salamat po, Panginoon, may ganito uri ng gawain na kung saan tumatanggap kami ng kapayapaan ng isip ng puso. At nagkakaroon kami ng pagkakataong masigit makalapit sa iyo, Panginoon. Kaya, Panginoon, hindi man kami mabuti, ay ikaw ang Diyos na mabuti at lahat patuloy mong gagawin sa amin. Lord, salamat. Ikaw ang Diyos na kayang-kayang abutin ang lahat ng makabubuti para sa amin. Amen.
Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid. Giving all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nails, washing in your cleansing flow. Now I know your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Running now with many crowns, He reigns victorious. Sing on, Jesus, Son of God. Sing on, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Father of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Lord, hindi po kumpleto ang araw namin kung hindi po kami tatanggap ng banal mong katawan sa misa mamaya. Pagtanggap po namin ng iyong katawan, tinatanggap namin ang panibagong buhay, lakas at pag-asa. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit. As it was in the beginning, now and ever shall be, world without end. Amen. The Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Thank you, Lord. Thank you po. Amen. Thank you, Lord. Maraming salamat po, Nay, sa panayam ng rin. Ibinahagi sa amin. Maraming salamat sa paalala na patuloy kaming maging mabuting tao, patuloy na magtiwala, at higit sa lahat, patuloy na maniwala na si Lord ang nandyan sa kabisa para sa Amen. atin. So, tawagin ko na po ang ating finale song leader. Hello. Papahalan si Lord. Amen. God bless po ba ang lahat? Amen. Muling samahan niyo ang ating joyful show. My life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord, in you, is in you. My life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord, in you, is in you. I will praise you with all of my life. I will praise you with all of my strength. With all of my life. With all of my strength. I hope my life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord, in you, is in you. In you, is in you. In you, is in you. In you. Thank you, Lord.
Thank you, Lord. So maraming pong salamat sa nakijoin po sa amin na hanggang ngayon ay nandiyan pa rin. Lalong-lalo na po sa aming head coordinator na Nanay Ita, maraming salamat po. At kunting announcement lamang po para bukas, mayroon din po silang prayer meeting, ganun din po yung oras. At nawa po patuloy tayong mag-invite ng ating mga kasama para marami tayong makakasama po din. Ganyan din po sa Sunday. At next Friday po, ganoon din po, mayroon din po kaming prayer meeting muli. 2 p.m. din po ang ating start. At sa mga gusto pong mag-join, welcome po kayong lahat at maraming salamat po. Amen. Amen. Bye-bye po. Dalita, thank you.